Good day again, guys. This is Dr. Ivan Codal, your internist and your endocrinologist. So again, we are here in the ECE, European Coligoko Congress of Endocrinology. So tama ba, nakita niyo dito sa side na to, may mag-video din. Meron din ako, nakikita ko dito sa harap. So ito yung pwesto namin kung saan kami nag-video. So parehas ata iniisip namin, no? So for today, the topic that I have attended, guys, so yung question about metformin and pregnancy. So maraming nagtatanong ng mga ganyan. So basically, sasagutin natin, is metformin safe in pregnancy and is metformin effective in pregnancy? With GDM to, ha, ibig sabihin. So kapag ikaw ay may diabetes, yung sasagutin ng tanong na to, pwede ba sa ito? So ready na kayo? Let's start. So ayun guys, recap nga lang po, GDM, gestational diabetes mellitus, isa to sa mga ginagamot namin as an endocrinologist. So diabetes type 2, diabetes type 1, yung mga nag-i-insulin lang, and ito po, isa yung GDM dito. Sa paggagamot po ng GDM, most likely ang binibigay po namin is insulin. The question lang is sometimes ayaw ng patient na magpa-inject, or kuminsan binibigay rin po ng mga OB natin is yun nga, metformin. Ako personally, bibigay rin po ako ng metformin sa ating mga gestational diabetes mellitus. Tignan natin ano ba yung bagong discussions nila with regards to this metformin medication, and of course, dun sa mga diabetic nating buntis. So effect muna tayo sa mother. The good news is metformin, yes, it will control your blood sugar sa mga kababaihan po nating nanay. Tama ba yung pagkakasabi ko nun? Anyway, with regards to metformin, it is still being given as a medication to your diabetes. Sa guidelines, ang mas gusto pa rin po daw nila is yung insulin first line po. Pag hindi effective or mas gusto mo na mas less yung insulin mo, or ano pa ba, yung mga scenarios na ayaw ng mga pasyente na nag-i-inject, metformin is a additional medication or alternative medication that you can give to your patient. Sometimes also sa mga PCOS po nating mga pasyente, metformin is also an adjunct. Ibig sabihin, dinadagdag po ito sa mga gamot para mas mag-increase yung fertility nila. Kung hindi diabetic yung PCOS mong pasyente, pag nabuntis siya, usually tinitigil na po yung pagbibigay ng metformin for at least around first trimester. So wag lang first trimester hanggang 3 months. Tama ba? Yun, ganun po. And of course guys, sa metformin, it has the potentiality of reducing the weight dato sa ating mga mabibigat nating mga nanay. So kapag overweight yung patient namin, with or without diabetes, sometimes they usually give it. Pero yun nga, ako personally, I usually give the metformin for diabetic pregnant. Tama ba? So kung ikaw ay may PCOS pero hindi ka diabetic, or overweight ka na hindi ka diabetic, usually based from the guidelines, kahit hindi mo naman daw po ibigay itong mga to. So now, punta naman po daw tayo sa safety ng metformin sa mga bata. So first up, dun muna tayo sa short term. Sa short term po, wala naman daw po masyadong effect ang metformin sa mga babies. So pag nilabas mo yung bata, wala namang congenital effects or immediate complications tulad ng mga low Apgar score. In fact, dun nga po sa mga bagong studies natin, nagle-less daw po yung neonatal hypoglycemia ng mga pasyente natin. Kasi tandaan nyo po, dun nga sa mga gestational diabetic patients natin, yung insulin ni mother hindi masyadong gumagana. Pero yung insulin ni baby, yes, gumagana siya. So usually kapag lumabas yung baby po na gestational diabetic yung nanay, yun nga, nagkakaroon ng hypoglycemia yung mga baby. But yun nga, based from the studies, metformin can decrease that risk, kumbaga. So in short, on the short term, okay naman daw po ang metformin sa mga babies. Paano naman yung long term? Dito medyo nagkakaroon ng problem with regards to the effects of metformin sa mga bata. Ang usual nilang nakikita po is low birth weight daw yung mga patients na pinanganak na naka-metformin. Ang problema dito, low birth weight, pero kapag lumaki na daw po sila, mas mataas yung chance nila maging obese pagtanda daw po nila. Although the studies are still emerging, ibig sabihin hindi pa ganun ka-robust, yun yung mga binabantayan po ng mga doctors natin, be it OB or as endocrinologists, kung ano nga ba talaga itong effect na to and paano natin babantayan. So alam mo na nga po yung effect sa maternal, ito nga po yung effect sa mga bata, short term or long term natin. Ano naman yung sinasabi ng mga guidelines po natin? Katulad po sabi ko kanina, it is an alternative to insulin pag ayaw ng pasyente mag-insulin or hindi nga daw po available yung insulin. And again, dun po sa mga PCOS nating patients, yes, metformin can be used to help induce fertility, but if hindi naman po daw gestational diabetic or hindi siya diabetic yung pasyente ninyo, they
opt not to continue the metformin after the first trimester. So, bottom line dun sa lecture po na napanood natin, in general, yes, pwede pa rin po. Pwede rin sa PCOS, pero wag lang mas tatagal sana ng until first trimester kung hindi ka naman GDF. So, yun lang po guys. Hopefully, you have learned about metformin and pregnancy. Is it safe? Yes, sa studies naman kahit papano. And is it effective? Yes, pwede po siya sa mga gestational diabetes patient natin. Watch out for our future lectures regarding metformin and other diseases related to that one. So again, this has been Dr. Ivan Codal, your internist and your endocrinologist, signing out.